Si Rio Locsin, hindi ba yun yung girlfriend ni Padim Israel? Member KBP! Oras! Kapopoy! 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, October 23. October 23 na! Aba, Pambira! Totoo ba ito? Beromes? Kaumpisa pa lang ng October 23 na. Talaga naman, napakabilis ng panahon. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Marcos, inaprobahan ang performance-based bonus ng mga sundalo at NICA personnel. Unang breast cancer surgery sa OFW Hospital naging matagumpay. Pondo ng DPWH sa paggawa ng silid-aralan, Ayan. inalis ni PBBM, inilipat sa LGU. Dating kongresista ikakantang korupsyon sa flood control projects. DPWH, nilinaw na walang dokumento sa flood control projects ang nadamay sa sunog sa QC. At pabrika ng paputok Naku sumabog. naman. 2 patay, 6 sugatan sa Norsagaray, Bulacan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Good News agad tayo. Makatatanggap din ng performance-based bonus sa mga miyembro ng Philippine Navy, Philippine Air Force at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ito po ang inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng 783.28 million pesos para sa 2023 PBB, performance-based bonus ng mga miyembro ng naturang ahensya. Ayon kay Castro, ang mga inaprobahang bonus ay tanda ng pagsuporta at pagpapahalaga ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga Navy, Air Force at NICA personnel na patuloy na naglilingkod at nagbibigay proteksyon sa publiko. Wala bang sumasalamin dyan? Ayon kay Ara, ito'y sumasalamin. Yun! Tinan mo nga naman. Hinihintay ko eh. Sumasalamin sa hakbangin ng hangarin ng Pangulong Marcos na matiyak ang mabuting kalagayan ng mga sundalo. Una rito, naglabas din ng DBM ng 1.64 billion pesos na bonus para sa mga kwalipikadong tauhan at opisyal ng Philippine Army at 3.39 billion pesos naman para sa mga miyembro ng PNP. Yun! Hoy mga misis, alam nyo na, gagawin nyo ha. Alam nyo na Yung mga pulis, mga sundalo ha. Text nyo na. Text nyo na agad si Mister. Nasa ATM yan, sa ATM diretso. Alam nyo na gagawin nyo ha. Mga misis. 6:07 ng ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Nakamit ng OFW Hospital sa Pampanga ang isang medical breakthrough matapos maisagawa ang kauna-unahang modified radical mastectomy MRM sa kanilang pasilidad. Ayon sa Department of Migrant Workers, ito ay isang malaking hakbang
sa laban ng bansa kontra breast cancer na isa rin sa mga pangunahing sakit na nakakaapekto sa mga kababaihan. Ang matagumpay na procedure ay sinagawa ni Dr. Krisha May Salazar. Sino? Si Krisha! Tingnan mo nga naman Dating estudyante lang ito Pambira, dati patatas lang hinihiwa. Doktor na pala. Galing, Doktora Krisha. Doktora Krisha May Salazar. Isang 39 anyos na dating OFW. Tingnan mo nga na naman. na-confine sa stage 2B breast cancer. Ang MRM ay isang operasyon kung saan tinanggal ang buong dibdib, kabilang ang balat, nipple at areola, kabilang ang lymph nodes sa kilikili habang nananatiling buo ang kalamnan sa dibdib. Sinabi ng DMW na ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng dedikasyon at husay ng health professionals ng OFW Hospital. Gayon din ang patuloy na suporta ng gobyerno sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ang OFW Hospital ay nagbibigay ng zero billing services batay sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Niisip kasi nila, kuya, patakbuhin ospital lang yan. Oo, OFW Hospital lang yan. Pinatunayan sa inyo. Pinasiklaban tuloy tayo, no? Congratulations sa OFW Hospital. Sana tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na ang magandang serbisyo at magagaling na mga doktor. Yun. Alas 6:09 ng umaga, Dr. Jessica D. Lakyam Kong Kauhun, direkta na ipapasok sa local government units ang pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Alinsunod ito sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa harap ng nararanasang classroom shortage sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon ang Pangulo sa pagtiyak sa mabilis na pagtatayo at pagsasaayos ng mga classroom sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, sinabi ni Auntie Claire na nakatakdang lumagda sa kasunduan ang DepEd, Department of Public Works and Highways at LGUs hinggil dito. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd, at local government units upang mapatupad ito. Ang nais ng Pangulo, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon para sa kabutihan ng mga mag-aaral. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Yan ang direktiba ng Pangulo. Nakatuon na ang paningin ng Pangulo sa mga mabilis na pagsasaayos ng mga classrooms dito sa DPWH, DepEd at LGU. Yun daw, pwede na. Ang tinig ni Press Officer Undersecretary Claire Castro. Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na lang, 6:12 na ng umaga. Pilit na pilit. Ibig sabihin na 6:11 pa lang. Handa umanong ibunyag lahat ng isang dating kongresista ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa harap ng investigasyon sa flood control scandal sa bansa. Ayon kay Rimulya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na dating kongresista sa lungsod at nais nitong isiwalat ang mismong kaugnayan niya sa anomalya at kung paano ang kalakaran. Aamin. Aamin siya. Aamin. Congressman. Ayon kay Ombudsman Rimulya, ang kongresista ay mula sa isang distrito. Oy, binabati pala muna natin. Happy birthday muna. Muna pala. Happy listening muna kay Dr. Jessica D. ng Ideal Vision na sumasalamin. Sumasalamin sa Ideal Vision. At binabati pala natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Ay, Secretary John Vic. Happy birthday. Secretary John Vic Rimulya. Okay, Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya,
ang kongresista. Magandang umaga nga rin pala at happy listening kay Tugigaraw Mayor Mayla Tingke. Ayan, Mayla Tingke. Tapang pala nito. Alam mo, nilusob yung congressman ng Cagayan. Talaga. Oo. Sabi niya, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Hindi, wala tayong schedule. Wala. Hindi. Kahit kailan ka libre, mag-usap tayo. Tingnan muna. Sa kompe. Hindi, pupuntahan kita sa opisina mo kung gusto mo. Ako pupunta sa'yo. November 10 pa yung session. Hindi. Anong oras? Babalikan lang kita. Naku, maniwala ka. Ang tapang pala ng babae na yon, yung mayor ng Tugigaraw, Cagayan. Tingnan mo na. Mayor. Good morning. Na-interview na natin. Yan. Natatandaan ko. Mayor. Tuloy mo na. Ayon kay Congressman, kay Ombudsman Boying Rimulya, ang kongresista ay mula sa isang distrito sa Metro Manila. Naku naman. Matindi. Clue. Isa pang clue. Tao po ito. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, ito ay mula sa isang distrito sa lungsod Quezon. Aba, happy birthday nga pala, kumbachero. Kay Kapopoy, malapit na, November 4. Kapopoy. At kay Igan Arnold Clavio, happy birthday. At saka kay Mabel, si Mabel Aribe, malapit na rin. Ay, kailan ba? Ka-birthday ni Popoy. November 4 din. Oo, happy birthday, Ate Mabel. Ayan, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, tsaka na lang daw niya papangalanan ang naturang kongresista. Pambihirang pagka... Wala palang binanggit na pangalan. Alas 6:14 na ng umaga, susunod! Ito boy! Nasunog pala ang opisina ng DPWH sa QC. Maraming kinakabahan. Nako. May sinunog bang mga ebidensya? Sadya ba yan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. Patuloy tayo sa mga balita. Pinawi ng DPWH ang pangamba na kasama sa nasunog ang mahalagang dokumento na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects na ngayon ay iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na walang mahalagang dokumento ang naabo sa misteryosong sunog. Promise? Talagang misteryoso yung sunog. Kailan pa naging misteryoso yung sunog? Sa misteryosong sunog na naganap yung sa gusali. Sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Ayan. Alam niyo po ba tong Bureau of Research and Standards? Napuntahan niyo na po ba yan? Ako na i-cover ko na yan, napuntahan ko na yan, kumbachero. Iba tong building na to. Separate talaga to. Talagang ito nga yung nakahiwalay siya. Ang trabaho nila yung tungkol sa mga pagsusuri ng mga quality din ng mga materyales. Siguro mga semento, bakal, mga gano'n. Nagpunta ako diyan dati kung batsero nung meron kaming report sa mga kalsadang substandard. Halimbawa ang kapal dapat ng kalsada 12 pulgadas. O isang pie. Sila yung nagbubutas. Sila yung nagko-coring. Coring test kung tawagin. Ayan, sila yon yung Bureau of Binubutas Research. nila. Inaalam nila susukatin. Susukatin. Tapos malalaman din doon kung may semento bang inilagay doon. Baka puro graba yon, konti lang yung sementong inilagay. Yun ang isa sa mga trabaho nito. Yan po yung Bureau of Research and Standards ng DPWH sa may EDSA Kamuning, Quezon City. Ang sunog po yung nangyari
kahapon ng tanghali. Paglilinaw pa ng DPWH, ang nasunog na gusali ay ginagamit saan? Sa pagsasagawa ng research, pag-aaral, formulation ng mga policy ng gobyerno para sa infrastruktura, at testing site ng construction materials. Ayun, gaya ng simento, bakal at iba pa. Yun na nga pala. Yun pala yun. Batay sa paunang investigasyon, lumilitaw na ang misteryosong sunog, sabi nga ni Mother, ay nagmula sa isang computer unit sa loob ng Materials Testing Division na sumabog. Ay, sumabog? At wala namang empleyado ang nasaktan. Sumabog yung computer? Bukod po sa BRS Gaano ba office, kadalas na may nangyayaring ganun? Pagsabog ng baka computer. uminit ng Hindi todo. naman masyado umiinit ang mga computer. Baka nilagyan ng pinatungan ng kape. Yun, pag ganun. Kaya nito, may bagong dalang kape dito si Kaki Coffee. Kaki Coffee. Gumagawa ng kape. Habang kayo nagbabalita. Ayan. Ayan, bukod po sa Bureau of Research and Standards, nasa loob din ng compound na ito ang tanggapan ng DPWH Region 4B. Hiwalay na building naman yun, kumbachero. Hiwalay na building naman yun. Pero same area. Same compound. Same compound. At yung Region 4B ay ang isa sikat sa yan. pinakasikat at pinaka-controversial na rehiyon ng DPWH. Yan yung kinukwento namin sa inyo na sa isang distrito dyan, ang NEP ay 2 bilyon lang, pero ang GAA, ang ending, 20 bilyon. 20 billion. Grabe. Tumaas. Alas 6:21 ang ating may oras. sunog din pala sa sa Katmon, Malabon. Di ba kahapon pa yan? Ang dami pala niyang at mukhang hating gabi na ng maapula. Ano ba? Follow up na natin. Sige nga. Alamin natin ang follow-up report. Mabilis. Matikas. Walang paligoy-ligoy. RH23, Edwin Duque. Kaming Edwin. Jerry Katunying, nasa 507 pamilya ngayon yung biktima ng sunog dito sa Katmon, Malabon, kung saan ay inilagay sila ni Mayor Jenny Sandoval sa 4 na evacuation center mula pa kanina madaling araw. Dito sa Katmon Evacuation Center, dito sa may mismong covered, dito sa may mismong police station malapit, nasa 283 family yung nandito ngayon, kung saan ay nagpalagay ang LGUs ng laundry service on wheels at meron pang paliguan. Habang sa Acacia Elementary School naman, merong 159 family. Ang bilis naman niyang, Edwin, ang bilis naman niyang laundry services on wheels na yan. Andiyan ka agad. Hindi pa naapula yung sunog, nakapwesto na kaagad dyan? Ito'y base doon sa... Bilis para daw may magamit na agad, lalo na kapag may emergency. May nandito na, may kitchen na... Sino ba may-ari niyan? Sino ba may-ari niyan? Mahiram. Ang galing yan. Magaling yan. Ayun, tinan mo. May ano ba yan? May tagalaba ba diyan mismo o makina siguro, makina. Rito, no? Pwede nga maglaba bawat pamilya. Tapos ayun nga si ate, bagong laban na. Pwede kang maligo. Pwede ring maligo. May maliguan din, no? Kagaling may kitchen pa rito, kaya kompleto inilatag na rito. Tapos yung City Health Department, andito na rin ang Disaster Risk Reduction Management. Andito nakalalay sa bawat station. Sa Acacia, merong 159 family. Sa Katmon Integrated School, mayroong 50 family. Habang sa Tonsoya Evacuation Covered Court, merong 15 family. Napakarami pa lang na apektuhang pamilya, no? Napakarami. Abala ngayon. Yung iba naman, Jerry, nadaanan namin dyan sa may mga iskinita. Sila yung mga naglabas ng maraming gamit. Kaya hindi na raw magkasa sa evacuation. Kaya mas gusto nila sa bangketa para yung mga gamit nila ay mabantayan. Ayon sa kanila ay umpisa pa lang ng sunog. Yung iba daw masyado nagtiwala, hindi naglabas. Nung biglang ikot yung malakas na hangin. Bandang pasado alas 5, ayun na, kumalat at hanggang hindi na mailigtas yung kanilang mga kagamitan. Sa ngayon, abala yung ating mga kababayan na kumukuha ng mga wire na nasunog, iba naman yung yero,
at naglilinis ng iba dahil Anong ngayon sa kanila, pakikinabangan pa? tatayo pa rin sila ng pasamantalang tirahan para makagalaw sila ng maayos. Ngayon, walang tigil ang Malabon del Diyos sa pagdadala ng mga pagkain, mainit na pagkain. Meron din namang nagbibigay ng mga donation na mga iba't ibang mga organisasyon sa bawat evacuation para may makatulong ng malaki sa pangangailangan nating mga kababayan na nasunugan, no? Na halos sumabot hanggang bago alas 12 na madaling araw bago tuluyang maapula ang sunog. Naraanan namin ngayon, mga medyo umusok-usok pa ibang lugar, kaya medyo binabantayan pa rin sila ng ating kapulisan para yung mga mapagsamantala na may makagamitan pa sa labas ay hindi ito maisahan ng mga mapagsamantala. So yan, Jerry, Katuji, ating update mula pa rin dito sa mga biktima ng sunog dito sa Katmon, Malabon, RH23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Thank you, Edwin. kay Mayor Jenny Sandoval. Maganda tong naisip niyo Ayan, na to. laundry, services on wheels. Ang galing. Ito ay tamang-tama ito sa may mga ganyang mga sitwasyon. Tapos, kumbatsero, ang totoo, kahit hindi ganyang sitwasyon, ang dami na ngayon tamad maglabi. Hindi ba? Gandang kita niyan. I'm sure magandang kumita yung ganyang klase ng negosyo. Kaya lang, baka marami kayong gumaya, ha? Pero ito, libre ito sa mga nasunugan. Ayan, Tapos magaling. pwede pa raw maligo. Yun ang maganda. Habang naglalaba ka, naliligo ka. Hindi, doon ka na mismo sa labahan. Shoot mo lang sa sarili mo. May maghihilot sa'yo. Sasakay ka na doon sa umiikot. Samantala, 2 ang patay habang 6 naman ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa isang hinihinalang illegal na gawaan ng paputok sa Barangay Partida, Norsagaray, Bulacan. Ayon sa mga residente, agad silang nag-report sa mga otoridad makaraang makarinig ng malakas na pagsabog. Batay sa ulat, basag ang bungo at wasak din ang braso ng mga nasawing biktima. Nagsasagawa na ng joint investigation ng Bureau of Fire Protection at ang PNP para malaman ang totoong sanhi ng pagsabog at matukoy kung ang pinangyarihan ng insidente ay ginagamit ng pagawaan ng iligal na paputok. 6:27 ng umaga. Bakasyon muna ang mga guro at estudyante mula kindergarten hanggang senior high school mula October 27 hanggang October 30. Sa anunsyo ng DepEd, magkakaroon ng mid-school year wellness break ang mga guro. Uy, ano daw? Mid-school year wellness break. Mid-year wellness break? Oo, ang mga guro at mag-aaral para makapagpahinga. Kailan yan? At makarecover October 27 to 30. Aba, sa Lunes na. Oo, tapos 31 wala naman pasok na. Hanggang Huwebes, tapos 31 wala nang pasok yan. Ang balik na kumbatsero. Ako una nakakita, ha? Si Secretary. Ako una nakakita, kumbatsero, ha? Ako nagbabasa eh. Dapat ako nakatingin sa kalendaryo eh. Sige, ganito, hati tayo ha. Aalis ako ng 29. Ikaw, ano araw aalis? 31. 31 ka aalis. Pwede magkita tayo sa 3. Mother, alam na, ha? Ayan, alam na. Alam na ni Mother. Alam na Mother. Ayan. Hindi, papasok pa ako sa 29 para maiba ng ano. Ayan. So, magre-resume ang klase sa November 3 matapos ang tinatawag na All Souls Day. Ayan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, marami sa mga guro at estudyante ang mula sa mga lugar na tinamaan ng bagyo at lindol o may mga kaso pa ng trangkaso. Tugod dito sa panawagan ng mga guro na bigyan sila ng oras para makapagpahinga at makasama ang pamilya bago isagawa ang mid-year in-service training. Thank you, Secretary Sani Angara. Kailangan yan, lalo na ng mga teacher. Yan. Mga estudyante, medyo marami-rami naman walang pasok eh. Pero ang mga teachers, yan ang kailangan. Samantala, mahigit sa 13 milyong pisong halaga ng smuggled carrots mula China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Inaamag at nangangamoy na ng maharang ng BOC ang mga puslit na carrots sakay ng 3 40-foot containers na may bigat na 53,000 kilograms. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, dumating ang shipment noong October 2
at dineklara bilang mga produktong tulad ng bathroom fixtures, Ganun. napkins at mga storage box. Siningit, pero meron ganun. Meron siningit lang yung karot. Oo nga. Ayon naman kay Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla. Ang haba ng pangalan, si Attorney Jet yan eh. Vincent Philip ka pala, Attorney Jet. And I love you so. Magaling ka sigurong kumanta, no? Attorney Vincent Philip C. Maronilla. Inihanda ng ahensya ang mga kaukulang kaso laban sa mga responsable sa illegal na kargamento. Laktiampua, alas 6:30 na umaga, nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, dun sa mga taga-barangay San Antonio, Binyang, Laguna, meron pong nag-iikot yan, naghahanap ng mabibigyan ng pera at regalo. Lakasan nyo na po ang inyong radyo at kung ano man ang paraan ninyo na para makasubaybay sa DCRH para po kayo ay mapansin ang ating malakas mapa-radyo man yan, mapa-television o mapa-cellphone o tablet. Ayan, anumang gadget ang gamit ninyo, lakasan ninyo. Lakasan nyo na para marinig po kayo. At may ang ating word of the day. Ano ang ating word of the day, kumbachero? Ay arson. Ayan, word of the day. Arson. Ayan. Sandali po lamang, 6:31 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mapapanood na ng publiko sa pamamagitan ng live streaming ang mga public hearing ng Independent Commission for Infrastructure sa susunod na linggo. Ito Mm-hmm. ang inanunsyo ni ICI Chair Andres Reyes sa pagdinig ng Justice Committee na pinamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan na nagsasagawa ng public hearing hinggil sa Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025 na naglalayong palawakin ng kapangyarihan ng komisyon. Nagbago ng desisyon ng ICI sa harap ng public outrage upang isapubliko ang flood scam investigation sa pangambang magkaroon ng cover-up para iligtas sa pananagutan ng mga big fish na sangkot. Ayon kay Reyes, kapag nagkaroon na sila ng technical capability, ay baka simulan na nila sa susunod na linggo ang live stream sa ginagawa nilang investigasyon, lalo pangat may ilang ahensya ng gobyerno ang nagpahiram na ng mga tauhan at nagbigay ng suporta sa ICI. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning.
Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? May nagte-text po ba ngayon, kumbachero? Parang pambihira na, yung SMS, ano? Wala na, masyado. Ang ginagamit na ngayon ay yung iba-ibang Viber, mga... Ayan, WhatsApp, Telegram, may bago ngayon Messenger, yung Signal. Signal. Yung Signal ayan. at iba pa. Kayo po ba, especially yung mga nanonood sa atin sa iba yung dagat na mga OFWs, paano po ba kayo nakikipag-communicate sa inyong mga kababayan? Nung araw alam naman natin kung gaano kahirap ang komunikasyon. Nung magsimula ang cellphone, yan text na yan, may bayad dati yan eh. Yes. 2.50 yata Yan, dati. totoo. Kada text, di ba? Nung ang cellphone mo pa ay 3210. Yung 3210. 3210. Nung yung... o kaya parang kudkura ng yelo. Oo. Pero yung merong isang malaki kong batsero, parang ginagamit din siya na yung Alcatel. Yung malaki. Alcatel. Yung malaki na parang... yung dating... parang landline din eh. Parang landline din. Sinasaksak mo ganun sa... May stand ng charger. May stand. Akala ko yung parang ultra slick dati, yung ganyang kahaba. Ayan, yan. Na ginagamit din pamukpok ng, ng dalag. Ganyang kalaki, oh. May ayan. napukpok na ulo nun eh. Naalala mo pa ba na yan? May napukpok nun eh. Mag-awa yung mag-asawa. Yun ang ginamit ng babaeng pamukpok sa asawa niya. Ang laki pa naman nung lalaki. Ay, nako. Noon, malaking problema sa atin ang komunikasyon hanggang sa magkaroon po ng SMS. Kaya ang daming pakulo ng mga telco dyan. May libreng ganito, unli text, ganyan. Ngayon, kumbachero, mukhang hindi ko na nga nasusulyapan yung SMS ko eh. Pag nakita ko, ang dami ko na palang messages dito na puro mga message galing sa Globe, kaya nga, galing sa Convergence. At Converge. At sinasabing magbayad na raw ako ng utang ko. Yung mga bangko, ayan, meron kang bayarin, gano'n. Kaya nga. Ngayon ang usong-uso kong batsero na lahat naman na yan may video calls. Ang Messenger may video call. Ang mabanggit mo yung Viber. Kaya dati Telegram. yung mga OFW na hirap ang communication, inakwento na natin yan, yung tungkol sa pagpapadala ng cassette, yung tape recorded message papadala sa Saudi, tapos gagawa ulit yung nasa Saudi para ipadala sa kanyang misis. Ayan, Tapos iintayin yung kanyang mga kasama na lumabas ng kwarto kasi para makapag-record. Para makapag-record. O kaya naman kapag pakikinggan niya yung message ng misis niya na medyo malaswa. Malis muna kayo. At may cassette na padala yung misis ko. Ngayon hindi na. Hindi na nga nami-miss nung nasa abroad yung wala na. Andito ka na naman. Uuwi ka na naman. Kauuwi mo lang. Ang bihirang pati magtipid ka naman sa pamasahe. Ayun. Kasi nga ay nakikita naman through video calls. Sa video call, libre pa. Libre pa, araw-araw. Kahit saan ka magpunta ka lang sa coffee shop o makikabit ka lang sa internet ng kung saan establishment ka nagtungo, ay nakalibre ka na. At pababa pa yung presyo na yan, yung mga binabayaran natin na yan, kumbatsero, sa kwento ni DICT Secretary Martin Aguda, may mga kinakausap pa silang kung sino-sino para mapababa pa itong mga binabayaran natin sa internet na yan. Kaya nga Secretary Martin Aguda, magandang hindi pala Martin. Henry umaga, magandang umaga po. Gulo-gulo. Magandang umaga po. Tagal na natin kasi hindi nakakausap sana makakausap natin one of these days ang masipag na DICT Secretary Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Merong konkumbatsero, merong mga kababayan tayo na lumalakas na ang loob para komprontahin ang mga congressman.
Mga congressman mismo, halimbawa, kumbatsero, kahapon pala, may isang private citizen, taxpayer, ang nagsampa ng kaso sa congressman ng Tarlac. Si Congressman narinig Bong ko yun. Rivera ng Tarlac at yung asawa niya na vice mayor. Oo. Na contractor po ito. Contractor. Oo. At ito po yung congressman na may golf course sa loob ng bakuran niya, ng bahay niya. Tingnan mo nga naman. Ganun katindi po ito. Mamaya ay bibigyan natin ng pagkakataon yan at may report po si Val Gonzales dyan tungkol dito sa Congress mo. Bilyonaryo ito, kumbatsero. Bilyonaryo. Barangay chairman ito dati dyan sa Concepcion Tarlac hanggang sa lumaki dahil sa pangungontrata at dahil sa dami na niya ng So dati na kontrata. siyang contractor bago nagpolitika. Oo, parang kapartner niya yung dating congressman doon. Parang ganun ang dating. So ang nangyari po, itong si contractor, nag-congressman na, hindi pa nagda-divest. Nako. Doon sa kanyang kumpanya. Kaya yun po ang ginamit na batayan ng complainant sa isinampang kasong katiwalian diyan sa tanggapan ng ombudsman. Kaya patay. Yun ang problema ninyo. Diyan sa issue ho na ganyan, kapag kung nakapag-divest ang isang contractor legally, kahit pa siya pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanya, parang pero makakalusot siya. Makakalusot kapag naglabanan na sa dokumento. Kasi Kahit pa sasabihin niya, legally, wala na ako dyan Kahit araw-araw, mas madalas siya doon sa opisina ng construction company kaysa sa kongreso. Hindi pa rin mahirap pa rin patunayan dahil sa mga ebidensyang mga documentary evidence. Totoo. Kumbaga, doon yun ang kagandahan naman sa husgado. May proseso ng presentation of evidence ng both parties. Pero sabi nga, that may be legal, but is it moral? Yun ang tanong. Ayun. Kaya mainam din naman, tumatapang ang ating mga kababayan para kumprontahin ang harap-harapang pang-iisa sa atin ng mga nakaupo sa gobyerno. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Meron pa isang matapang. Nanonood ako kanina. At papunta ako dito. Babae ito. Pero ang pinapatugtog natin music, Bad Boys Wala bang bad girls? Wala bang bad girls music dyan. Kausapin natin si Tuguegarao City Mayor Myla Ting Ke. Ano ba ang mas maganda? Mayor Myla Ke. Ganun na lang siguro. Mayor, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka-Jerry. It's nice to be back here. Maalala niyo po sana ako. Nag-usap tayo. Opo, naalala namin. Yes. Naalala namin. Opo, Mayor, ang totoo no, kaya naman namin kayo naalala uli. Dahil kanina, nung papunta ako dito sa DCRH, may nag-appear doon sa aking pinapanood na isang babaeng matapang. Sabi ko, parang kilala ko to kinukumprontan nyo po yung congressman ho ba yan dyan sa inyo? Oo, yan ho yung the same congressman na nagsabi noon tungkol doon sa issue natin na in-interview nyo ako doon sa fake news sa 4,600 students. Opo. He is the same congressman na kinausap natin doon sa video na nakita nyo po. Opo, si Congressman Jojo Lara, siya po yung incumbent, ano? Opo. Incumbent congressman na ang distrito niya, sakop po ang lungsod ng Tuguegarao, Mayor. Yes, District 3 po sa probinsya ng Cagayan, dito sa Region 2. Opo. Teka muna, for our information lang, kasi hindi naman kami nagagawi dyan sa inyo, si Congressman Lara po ba contractor dati? Opo, JLL Pulsar, ang kanyang construction company. JLL. Opo, pero ngayon po, hindi na po siya ang nagpapatakbo nun. According to him, nag-divest daw siya. We don't know. Opo. Pero yung pong kumpanya po ba na yon, yung Pulsar, meron pa rin ba yung mga
government contracts, national or local, dyan po sa Cagayan? Yes, meron pong mga kontrata. According to the research made by Rappler, parang halos 3.7 billion yung mga nakukuha niya. Uy, ang laki. Na mga kontrata sa gobyerno mismo, no? So, sa ibang distrito ng Cagayan. Ayun, alam na natin, mga ganung... So, yung 3.7, hindi lang sa district niya? Sa ibang district daw po, parang I'm not sure kung District 2, District 1, parang ganun po, no? So, last time kasi na last Congress, he was Vice Chair of Appropriations as well. Okay. Opo, okay. Ito May pong, access talaga sa ito pondo. pong nakikita namin na to, ito po ay sa City Council ng Tugigaraw? Opo, inaward kasi kaalyado niya yung Vice Mayor tsaka yung kalahati nung konseho. Inawardan siya ng commendation dahil daw po naging committee chair siya ng disaster ngayon sa kasalukuyang kongreso. So, in-invite siya doon para gawaran nung commendation na siya ay chairman ng isang committee sa Congress. So, nung nalaman nyo nandun siya, sinugod nyo siya, ganon? Welcome. Kasi nagigiyara kami sa Facebook dahil halos isang buwan na sa totoo lang, Katunying, hindi ko alam kung nakikita nyo, padala ko sa inyo mamaya ni Jerry yung mga letter natin sa 3rd District DPWH na hanggang ngayon pahirapan. Yung unang 2022 pa po ako sumusulat sa kanya kasi ilang bilyong pisong proyekto sa Tuguegarao City ang hindi matapos-tapos. Panay umpisa, hindi matapos. Ilang beses na ako nag-complain, sumulat, at parang falling on deaf ears. Tapos pati yung Katunying siguro ang isa sa mga pagtuunan ng pansin ng mga taong bayan, yung unang nasabi ng Presidente BBM na dapat nagpapaalam sa lokal na pamahalaan ang mga national agencies at ang DPWH lalo, dahil sa amin walang paalam, gumagawa na lang ng proyekto basta-basta. At pagkatapos ng eleksyon, Katunying, nung nanalo na tayo, brother-in-law kasi dati ni Congressman yung dating Vice Mayor, nagsulat ang DPWH, humihingi ng City Development Council resolution para makapag-release sila ng pondo sa mga conditional projects nila. May ganung issue pala sa GAA na may mga proyektong tinatawag nila conditional release. Sumulat doon sa last 1 month ng brother-in-law niya, sumulat ang DPWH para kami ay mag-issue daw ng City Development Council resolution. Pero binaypass ako as chairman ng CDC na tinatawag, dumiretso sa konseho. Nung hindi pinagbigyan ng isang konsehal, sa bagong konseho, natanggal yung konsehal na yun as chairman ng infrastructure dahil hindi pinagbigyan dahil ang proseso is dapat dumaan sa CDC at hindi sa City Council. Sumulat sila ng 2 beses dito ulit sa konsehong ito na majority ay kaalyado rin nila at nabigyan sila nung city resolution. City resolution po, hindi City Development Council resolution. Magkaiba kasi. So, yun ngayon ang sinusulatan namin ng DPWH kasi pati ang regional director hindi pinakinggan ng district engineer na wag i-bypass ang mayor, wag i-bypass ang CDC, So, ganyan ang nangyayari dito. Sumulat kami ng ilang beses na doon sa DE, pahirapan ng pagkuha ng mga detalye doon sa proyektong hinihingi namin. And in fact, ang sulat sa amin, Katunying, Jerry, ang nakalagay, naglilipat sila ng opisina, hindi nila ako mabigyan ng dokumento. Yung pangalawang... kung ano-anong dahilan na lang. Opo. Ang pangalawang dahilan sa akin ay data privacy. So, ito yung
kung pupuntahan niyo po yung ating page, no, mapapanood yung mag-scroll back kayo, mapapanood yung napakarami ho naming videos. Sinarahan pa ako ng gate. Papasok nung ito pa lang pinapanood namin na to, nakakita kayo ng opportunity para makausap sana si Congressman. Pero ayaw kayong there actually. I'm sorry po. Ano po? I was not invited to the council session. Hindi ba kalapit kwarto nyo lang yan? Kaya nga ako nagtatatakbo ako katunying para lang. Kaya parang hinihingal kayo eh. Ito, piniplay natin yung video. Mayor, piniplay natin ngayon yung video. May puntong may part na hinarap kanya eh. Nagkausap kayo eh. Ano yung pinag-uusapan niyo doon? I was inviting him to go to my office to discuss the problems of the 3rd District DPWH kasi ilang beses na siyang nag-release ng statement na nagsasabi siyang walang ghost project, walang problema, walang substandard projects. Yung pong isang bypass road namin dito, sir, halos 7 years na hindi pa rin tapos. 7 taon. Tapos it's parang worth more than 1.5 billion. Yung bridge na binibuild niya, it's more than 1.7 billion. Yung dike na binibuild niya, it's more than 1+ billion. Lato yun, parang poste-poste lang ang nakatayo. Sabi ko sa kanya, invite ko kayo sa opisina ko, mag-usap tayo. Sabi po niya, meron siyang ibang schedule for the day. So, tinanong-tanong ko siya, kailan niyo ako pwedeng i-meet? Sabi niya, sa opisina ko siyo, punta ako ng Congress, walang problema. Anong araw? Sabi niya, mag-o-open pa lang noon na November 10. I will be there. Kapo po. Hindi, pwede ba pakinggan namin? May audio pala to eh. Meron pa namang tawag doon? Meron po, yes. May nakasakbit sa kanyang parang award nga eh. May sash, parang may award siya. May award. Sige, pakinggan nga natin yung audio. Baka isipin naman ng mga kababayan natin, parang Chinese to na may dubbing, may dub. Sige po. Go ahead. DZRH TV, go ahead. Sir, listen to me first. Mag-usap tayo. My chance to talk to you, sir, in front of everyone. Mag-usap na lang tayo. Sige lang, sir. I'm inviting you to my office. So that you will hear all the problems we're encountering with the 3rd District of the DPWH, sir. Diba? Kasi mas mahirap naman na hindi mo maintindihan at marinig lahat ng sinasabi namin. So, you're here already. Can we go to my office? Hindi, mayroon ako. Actually, minove ko yung para lang po maintindihan nyo rin. Dapat 9:30 ako, pero inano ko na. I-minove ko lang para makita mo, sir, kasi mahirap naman na nagkakaroon tayo ng misinterpretations. Walang problema. Mag-usap tayo. Please give me a time. Oo, magkano tayo. I-schedule. Invite kita sa office ko na lang. Ayaw niyo po bang nandyan sa office ko na sa baba? Hindi, kasi may kausap na ako. What time po yung office ninyo, sir, sa... Ayun, Ang kulit nyo din naman, nakakatuwiran na ngayon tao. Ayaw nyo rin tantanan na mayor eh. Kasi sa dami ng encuentro sa social media, kaharap ko na doon, that was my chance, di ba? Para ipakita. Actually, ni-recess po kasi yung session. Magsasalita sana ako sa session para on record. Bigla kong ini-recess ng isang kaalyado nila sa konseho na recess. So, hindi na ako pinagsalita. Siguro po, sa last na lang po, are you accusing the congressman of impropriety or irregularities in the projects po dyan sa distrito ninyo? Niya? Alam mo, sir, I would ganito po sample ko sa inyo. May isang project dito, Rotonda, roundabout. Nagtayo po ng disenyo doon. Nandun po ang mukha nilang mag-asawa. Lahat ng proyektong matatagpuan dito, basta nasa GAA, nasa 3rd District, or whatever, part of the 3rd District, basta nasa General Appropriations Act, meron pong pangalan nila. Lahat ng trucks na nagdi-deliver sa mga proyekto dito sa 3rd District ng DPWH, meron pong nakatatak na sticker ng pangalan nila. Yun pong kaunlaran, highlighted po, caps lock yung Lara. So, I think he has to answer a lot of the questions that we are asking. Kasi sabi nga namin, bakit ang isang kontrata worth billions kung ang sinasabi mo multi-year contracts yan at sasabihin mong walang pera, na pag
kaya mong pagsabay-sabayin ang 4-5 kontrata worth billions, di sana tinapos mo muna ang isa. Bakit po kinakailangan under 50 million each time na magbibidding kayo? Bakit po? Kasi ano pala yan, Katunying, District engineer po. I cannot remember the exact I cannot remember the exact amount. Yung pong authority ng district engineer is 150 million and below. Up to 150. Yung above 150 to 400 ay regional director na. Region. Opo. So, lahat ho halos nung nandito, wala kung bilyon ang pondo niyan. Like, for example, Katunying, Jerry, 5 project. Kung 5 project, at sasabihin mo sa akin, ito lang ang pondo natin this year bakit hindi mo binuhos doon sa iisang project para national na lang? Para may makatapos. Para may matapos ka. Hindi yung 5, lahat sabay-sabay na hindi tapos. Di po ba? Bakit sa isang project, merong less than 150 para district engineer ang magpabid. Merong less than 400 para region na magpabid, no? By the way, yung isang bridge na nirereklamo namin dito, involved din po ang Diskaya Couple. Aling tulay po yun? Aling tulay po yun? Yung pinakanawan 2 na nakikita ho namin kasi antagal hong huminto nung construction. And then all of a sudden, out of the blue, nung pumutok na po lahat ng issue dito, matatawa kayo, Katunying, Jerry, araw-araw, kahit gabi, kahit umuulan, may naggagawa ng construction. Naghahabol. Naghahabol po sa percentages, no? So, we have been trying to actually talk to Secretary Vince Dizon, and we have talked to his representatives. We have talked to Secretary Dizon. In fact, meron na naman silang ginawa dito, Katunying, recently lang, yung sinimentohan kong ang ganda-ganda, ang tibay-tibay, ang ayos-ayos, pinagbububutas ng DPWH 3rd District. Yan na naman. Alam nyo, yung problema ninyo dyan sa Tugigaraw at 3rd District ng Cagayan is also happening everywhere. Kaya po, mainam din talaga na tayo ay mulat na mulat ang ating mga kababaeng gising na gising sa mga pangyayari po na to. You know, sa atin, when you asked me a while ago, am I accusing him? Siguro I'm accusing him of, siguro sa delikadesa, parang yung may mga marka ng pangalan. Outright, yun po talaga sasabihin ko, no? Now, may flood control ba kayo dyan? May flood control projects ba kayo dyan? Meron po. May pangalan pa ho ba nila? Nahihiya na ngayon. Pag flood control, tinatanggal na. Wala nang karatula pagka flood control. Hindi ko po alam kung lalagyan nila kasi ang nakalagay ho is parang tatak ng kaunlaran, with highlighted yung Lara. Naka-highlighted yung Lara na capital caps lock po lahat yung pangalan. So sa akin naman yung pinakamatindi yung rotonda na nandun yung mukha nilang mag-asawang naukit po talaga. Kasi yun parang we asked the DPWH, sabi ko sa kanila, asan ang original design? Kasi nagpa-contest pa dyan. Can we see, no? The impropriety of such an act, yun ang kina-question ko. Pagdating naman ho dun sa sinasabi natin, am I accusing him of knowing something? Siguro, mas magandang ipaliwanag niya sa amin kung bakit ganun nga hong na-chop-chop, bakit ho hindi matapos-tapos ang proyekto, bakit po sabay-sabay, meron naman palang pondo, kung kaya ka palang bigyan ng ganyang pondo sa national government. Di sana tinapos mo 1-2 project bago ka nag-umpisa ng sabay-sabay na hindi matapos-tapos, hindi magamit-gamit ka agad. Kailan pa ho yung pinakamatagal na project na nasimulan, Mayor? Yung Carig Bypass Road po, tapos na lahat ng bypass sa buong Pilipinas panahon nila President Duterte. Yung sa amin, hindi pa rin po tapos. Nako. So, 7 taon na po at nung kinestyon namin, ang sabi na region parang another 3 years, parang ganun daw po. Sabi ko, okay lang po kung tapos na at hindi inaayos ulit. Binabalik-balikan ho, pinapatungan, pinukpok. In fact, I will be sending Katunying kasi sa kanya ko may number, no? I'll be sending him the pictures, the photos nung
pinukpok lang ng isang farmer, natuklap na yung daanan. Nako, hindi, Mayor, kaya ako nakuha yung number nyo dahil habang pinapanood ko yung reel kanina, ina-announce yung number nyo. Sabi ko, kaya tinype ko yung number nyo, ayun, lumabas kaya yung mukha nyo. Sabi ko, sa kanya nga ito. Well, Mayor, salamat po sa oras ninyo. Kaya lang kami naging interesado. Kahit na malayo-layo ang Tuguegarao dito sa Metro Manila ay naisip namin na kailangan mabigyan ng pansin what's happening there. Mga ilang daang kilometro ba ang layo namin dyan sa inyo? Oo nga. Para po malaman din ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin na hindi lang dito sa Bulacan, hindi lang dito sa Mindoro, hindi lang dito sa Metro Manila may problema. Hanggang dyan sa dulo ng northeastern Luzon. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Salamat po. Katunying, maraming salamat ka, Jerry. Maraming salamat po. God bless you. At least now it's on the national media scale, and we're hoping that action can be taken against the district engineer of the DPWH of the 3rd in Cagayan. Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat po. Si Mayor Myla Ting Ke ng lungsod ng Tuguegarao. Ang tapang nito. Nilusog yun. Nakakagulat. Ang mga babae talaga, no? Pagka merong passion sa ginagawa nila. Talaga. Hindi ka tatantanan. Hindi ka tatantanan. Sinabi mo pa, kumbachero. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Itimang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, ICI hearing sila live stream na sa susunod na linggo. Nasunog na tanggapan ng DPWH sa Quezon City, may 1% kickback sa flood control projects ayon sa ICI. COA ni Red Flag ang 3 pasilidad ng LTO na underused. Congressman Barzaga tinanggal na bilang reserve force ng Philippine Army. PNP hinihintay na lang ang arrest warrant para isilbi laban sa mga sangkot sa missing sabongeros. At isang guro patay sa pamamaril ng sariling mister sa loob mismo ng eskwelahan sa Leyte. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Ay, bago lang tayo magbalita. May nanalo na sa Kapitolyo ng mga puto. Sabi niyang may nanalo na. Sabi niyang Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo!
Andoon sa Barangay San Antonio, Binyan City sa Laguna, si Sherwin Alfaro namimigay ng pera. Sherwin! Go, go, go! Anthony Jerry, dito nga sa Barangay San Antonio matatagpuan itong barangay, itong pagkakaisa elementary school na halos sa 2 linggo nang walang pasok. Ewan ko kung babalik pa ng eskwela yung mga nag-aaral dito. Yung mga negosyo tuloy dito sa paligid ng eskwelahan, malungkot, matumlay. Halos 2 linggo na halos maubos parinda itong tindahan na to. Pero ang ginagawa ni tatay, manood na lang ng TV. Ayun o. Teka muna, Sherwin. Yan nga pala, Sherwin, yung dineklara ni Governor Sol Aragones, di ba? Kumbachero, na walang pasok hanggang 31 yan. Hanggang 31. Tama pala dahil ang DepEd ay nagbigay naman ng yung mid-year break. Mid-year break. So nataon naman. Sakto lang Oo, dahil nga doon sa mid-year break hanggang November 3 na. November 3 na balik ng estudyante. Oo. Si tatay mukhang malungkot. Mga negosyo sa paligid itong eskwelahan, talaga naman malungkot. Tignan mo si tatay, ang lungkot. Grabe nga ang kalungkutan ni tatay Oo. Tay. Yung lungkot ni tatay, talagang di na maipinta. Tay, kamusta kayo? Kamusta kayo? Pangalan niyo po? Reynaldo po, Reynaldo. Carino po. Carino. Opo. So kayo may tindahan sa tapat ng pagkakaisa elementary school. Opo, kami po. Kamusta po ang mga estudyante? Walang pasok, sir. Wala po. Walang kita. Wala. Kaya Patay malungkot. lahat dito wala Walang. Ang dami ko nakita nga dito, ang dami. May karinderya na ang daming ulam. Lahat pa nakain, panay bakante yung mga Nako, upuan. mapapanis yung mga pagkain na yan. Masisira, Si Tatay Be ng mga tinda. Ano tinda nyo? Ayan, potato roll, toge, siomay, wala. Mimia, matitira, marami. Hindi. Tsaga-tsaga lang. Patingin nga nung tinda niya. Yung tinda niya? Patingin nga. Ito yung mga tinda niya ngayong araw. Painit ng siomay. Ayun. Siomay, init lang ng init. Parang nilalagdat na yung siomay sa loob. Hindi ba nasisira yan? Kahit na paulit-ulit lang na iniinit? Hindi. Basta mainit pala. Hindi naman pala. Yung lumpia. Yung lumpia, parang malungkot. Ang lungkot ng lumpia. Magkano ba yung lumpia? Magkano ba yung lumpia ni tatay dyan? Yung lumpia toge tayo magkano? 3.20 itong lumpiang Shanghai. 3.20. Potato roll ba to? Potato roll. Potato. Kaya pala sabi mo parang lumpiang gulay 3.20. Pero maganda yung lumpiang gulay yung toge. Maganda itsura. Oo. Parang yan. ng konti. Yan. Ilang magkano lahat yan? Yung lumpiang toge. Itong lumpiang yung toge, magkano lahat 'yon? Siguro pagpalagay mo mga ilang piraso yan. Bilangin mo na. Oo. So 3.20 de 15 piraso 100. Tama ba? Kung 3.20 20 piraso 20 pesos. 3.20. Tama. 15 piraso 100, 100 piso. Nasa magkano yan? Sa mga 200 yan. 200. Ito taga-bilang ko. Ayan, si ES. Si ES. Magaling magbilang yan, si ES. Kanta mo. Sa 200. Nasa 200. Yan. Tama nga. 200. Ganito gawin mo. Lahat ng masasalubong mo dyan, ilibre mo ng toge. Ng lumpiang toge. Labas yung toge. Labas yung toge. Sabihin mo, may nanlilibre ka mo ng toge dito. Ayan. Hindi, simulan mo muna kay tatay. Pakainin mo ng toge. Masarap ba ka mo yan? Pakita niya. Tikman mo muna. Tikman muna kamo niya. Natikman niyo na ba yung toge niyo? Nakatikim na kayo ng tinda niyo toge. Natitikman niyo. Tikman niyo nga. Naku, baka mahina tuhod ni tatay. Toge yan. Munggo yan. Yung suka. Yan. Masarap na. Sweet naman. May taga-subo pa. Suka. Wala suka? Wala suka? May sausawan dapat. Grabe, sweet naman.
Nagtatakam tuloy ako ah. Boss, halika boss. Boss, tricycle. Wala ngang katao-tao. Tao, malungkot nga itong Hindi ka, bibigyan ka ng toge. Lumpia ka mo, lumpia. Natakot pa yata sa akin. I toge you. Ay, togi you. Ay, lumapit. Harangin mo yung tricycle. Tikman mo nga kung masarap. Tikman mo kung masarap ang toge. Madali naman kausap. Masarap daw ba? Ano? Masarap po. Sarap. Ayos. Sa bahay. Ilan kayo sa bahay? 4. Bigyan mo kagad. Bigyan mo 4. Bigyan mo ng 5 tay. Ayan. Para maubos yan. Kasi kung hindi, mainit pa naman yung toge. Naku, sarap yan. Parang hinihipan-hipan ng tricycle. Para palang napaso. Hindi, yung potato roll ba yun? Ano tawag niya doon? Bigyan mo rin. Ito, potato roll. Yung tricycle driver. Bigyan mo rin ng 5 piraso rin. Ang patatas mainit din bago to. Bagong luto din. Bagong luto. Ayan. Wag mo na ipakagat, baka mapaso. Ayan. Ayun na. Magtawag ka pa kamo. Tinda ka na mamaya. Ano pangalan niya? Masaya na ang araw ni Kuya. Ano pangalan ni Kuya? Tricycle. Angelito po. Kuya Angelito. Magtawag ka pa na ibang tricycle driver, kamo. Ayan. Ay, tatawag. Ayan. Ayan. Halika Kuya. Ito, tindi Parang LTO lang, nangaharang. ng mga kamote rider. Bagong luto yan, bagong luto. Ano? Malutong. Crunchy, Crunchy. Sausawan. May sausawan. Shot. Sausawan pala, kala ko shot. Sausawan yan. Anip. Nagtatakam tuloy ako eh. Ano pangalan? Masarap. Ilan kayo sa bahay? Uuwi na ba? Uuwi na ba yan? Uuwi na? Baka hindi pa uuwi yan, ha? May mga bagong labas pa galing sa sa loob. Ayan. Parang dumami. Dumami. Napasubo yata. Huwag nyo na masyadong huwag na kayo magbilog. Huwag na. Ng lumpia. Oo. Bigyan. Ano pangalan ni Rani ba yung tricycle driver? Rani, no? Si Ray po, Ray. Hindi, si yung nagmumotor. Rider. Pangalan mo, Kuya? Pangalan mo? Nelson po. Nelson ko ba na ko Rani? Ayan, meron isang baon. Yan, papasok ba yan? Papasok? Samahan nyo na suka, sir. Oo nga naman. Umihirit pa na suka. Saan daw papunta si Nelson? Masarap din timpla na suka. Masarap din timpla na suka. Yan dalawa. Ayan. Dito muna kayo. Estudyante. Saan nyo muna to? Libre. Libre yan. Lumpia kayo. Lumpia, masarap yan. Sabihin mo, masarap. Ayan, dami na. Dumarating na. Estudyante. Tingnan mo na. Ibang klaseng buena mano. Nagdadatingan ang mga... Ayan. Kanina walang katao-tao eh. Ayan. Maganda. Sabi, totoo kami dalawa estudyante. Yung dalawang babae. Ano ba masasabi niyo sa lumpia namin? Masarap, crunchy. Crunchy. The best. The best. Papasok ba yan? Papasok? Artista ka ba? Para mag-artista to, yung blusher, ang tindi ng blusher. Pinakialam mo yung blusher. Padalan mo ng baon. Padalan mo yan, yung baon. Bigyan mo rin baon yung mga Magbaon kayo. Magbaon kayo. Magbaon. Atin to ng TESDA sa school. So, ayun, tama. Bigyan nyo yan. Ayan, sige, kainin nyo po na kainin yan. Kainin nyo po na kainin. Tapos alis na si... Tapos ang ating istorya. Biglang iniwan. Tapos biglang, bye! Ayan, kumuha na kayo na kumuha. Yung kaya nyo kunin. Yung kaya nyo kainin, kunin nyo. Kamo. Ayan. Sila po. Meron pa dito po Sila na nagbabalot. Ayan. Yung siomay. Baka gusto nila siomay. Gusto yung magbaon ng siomay. Ayan, kumuha na kayo dyan. Yung mga May isa pa estudyante dumating. Ayan, Oo. Si Jackie yata yun. May baunan nyo yung teacher nyo. Ayan. Makagraduate na maaga. Baunan yung teacher nyo. Parang kamukha ni Kisses yung isa. Ayan. Dami. Kamukha ni Giselle yung isa. Ayan, si Giselle.
19, magdala kayo ng 19. Ayan. Parang dumami. Dami yata nun. Ano yung 19? Yung daw mga kaklase tayo. 19 yung kaklase. Ang dami palang kaklase nito. Talaga sakto, 19 eh. Ano masasabi ni Kuya Ray? Naging busy ka hamon ngayon. Kanina malungkot na malungkot. Salamat po, sir. Salamat. Ayun, ganda ng ngiti. Ganda ng ngiti. Ganda ng ngiti. Di ba? Oo, naubos. Pero walang bayad. Walang bayad yan. Saka nagtitinda na walang bayad. Saka nakakita umaga-umaga nagkakawang gawa. Yan ang matindi si Kuya Ray. Yan. Kuya Ray, nako, hinahangaan po namin yung inyong pagiging masipag sa ating mga kababayan sa pagkakaloob ng napakaraming biyaya. Salamat kamo sa panlilibre mo. Salamat kamo sa paglilibre mo sa mga dumadaan. Salamat po, maraming salamat. At sa mga nais manalo at ba't umalis ka na? Iniiwan. Huwag kang umalis. Baka himatayin sila. Baka himatayin yan. Ba't lumalay yun? Umalis na yung BCR8. Bang busy. So magkano lahat? Magkano lahat yan? Lahat, tatay. Ang nakuha. 3,000. 3,000. Pwede na yan. 3,000. Hindi na masama. Hindi niya na nabilang. Hindi. Sherwin, 3,000 yan. Nabilang ko 3,000. 3,000. 3,000. Bigyan natin ang. Ayan, nagtatawag pa ng EA, tumatakbo pa yung EA ko. Tumatakbo. May EA. Inak ko yung wallet. Ayan pa, may dumating pa. Bigyan mo, ayan. Pupunta kayo ng health center, no? Pupunta kayo sa health center, ang gagawin nyo? Anti-rabies po. Anti-rabies. Anti-rabies. Kung kayo magpa-anti-rabies, kumain Mag-siomay muna kayo, siomay. Meron pang potato roll, yan, Ayan, kumuha na kayo dyan. Sakto na ba 3,000 dyan? Yan po, sa school po. Galing kayo sa school. Kayo po yung contractor. Hindi po, hindi siya yung contractor. Congressman, mukhang congressman. Ayan. Naku, ayan, dumami na. Dumami na, tinan mo na. Tatay, eto, regalo sa'yo ng 2x2. Tatay, bayad sa lahat ng kinain nila. 3,000 pesos! Yay! Naman, sakto na ba yun? Baka kulang yan. Sobra pa yan. Maraming salamat po. Nakabawi ka na dyan. Bawi na, sir. May tubo pa. May tubo pa. Yun ang importante, may tubo. Tingnan mo nga naman, Masaya siya. Kanina, Sherwin, kanina nung datnan mo talagang nakatingin, nung datnan ko yung mga nung datnan mo nakatingin sa kawalan si tatay Oo, parang huling araw na. Oy, si Marvin Reyes natin nakikinig sa atin. Juicy, sabi niya, juicy. Juicy raw. Oo. Ay, salamat po sa ang pangulong siomay niyo, kayo ba gumagawa niyan? Hindi po, binibili po ng nakaano na yan. Gawa na. Binipirito na lang. Yung siomay nila amoy juban, Mac. Oo. Amoy juban. Yung amoy amoy juban, ha? Alam mo pa yung amoy ng juban, ha? Magagalit sa iyo yung mga taga-India. Magagalit sa si Biklima. Sa sobrang bango, pwede mong ikuskus yung siomay sa leeg mo. Tapos mamahalin ka ng tanungin mo nga yung mga kumakain na yun kung masaya sila. Mabango daw yung siomay. Ikuskus nyo sa leeg nyo. Ayun, daming customer. Dahil ako, bukod dyan sa 3,000 pesos, eto meron ka bang Diesel H mini component, pero ano muna yung word of the day natin kanina? Arson, sir. Arson! Yay! Tinan mo nga naman. Mini component. Ayan. Siyempre meron ka pang Diesel H t-shirt at Diesel H Noche Buena basket. Ano masasabi mo sa 2x2? Maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan, sir. Marami pa kayong mabigyan, sir. Katulad to. Thank you. Walang kita ngayon, walang pasok. Ayun, pero ngayon, masaya na si Tatay Ray. Nakangiti na. Masaya na, nakangiti na. Kita na ang ngipin. Ayun. Talagang ang lalim ng tingin sa TV. Para kasi sa kawalan. Yan sa mga nais mo na 1,000 pesos sa kinumatok sa Visa H. Bakit na susunod nating winner sa Visa H Pasto Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Battle para Visa H. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas, Simot! Noy, thank you! Ay, nako, salamat po sa inyo. Abangan mo, Gcash mo, Sherwin.
Thank you. Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa DZRH, sa 2x2. Kung wala kayo, wala kami. Pangunahing balita. Val Gonzales, ikaw na susunod. 7:26 na umaga. This time check is at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32, sa iba pa nating mga balita, tumatanggap din ang kickback mula sa flood control project sa mga kawani ng DPWH na nag-oopisina sa nasunog na Bureau of Research and Standards o BRS sa Quezon City. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes, sa pagdinig ng Senate Committee on Justice, 1% na voucher ang tinatanggap na kickback ng mga taga-DPWH BRS mula sa flood control projects. Batayan niya ito sa testimonya ni Engineer Bryce Hernandez mula sa Bulacan First Engineering District nang humarap sa investigasyon ng ICI. Sa pagdinig, sinabi ni DPWH Assistant Secretary Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang regional office. Hindi yun. Iba ito eh. Sinabi niya, hindi yata alam ni Asik yun eh. Compound siya eh. Mabuti siguro, puntahan na natin kung puntahan na natin mismo. Puntahan na natin mismo. Yung site, on-site. On-site. Andun kanina pa nanginginain ng fishball si Val Gonzales. Hindi fishball. Kikiam. Puntahan na si RH5. Si RH5, Val Gonzales. RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, wala mo nang pasok physically ang mahigit 100 mga empleyado ng DPWH BRS o Bureau of Research and Standards ngayong araw. Ito'y dahil tupok, Jerry at Anthony, yung malaking bahagi ng nasunog na 3 palapag na BRS building. Sabi nitong si DPWH BRS Director Juliana Vergara, tanging ang mga BRS officials at key employees lamang ang papasok physically ngayong araw. Ang malaking bilang aniya ng 106 na mga empleyado ay work from home na muna. Pasado alas 7 ngayong umaga, Jerry Anthony, nang dumating na itong si Director Vergara dito sa BRS building at tumuloy dun sa may pinakalikurang bahagi nitong nasunog na gusali. Bukas naman yung pinaka main entrance, Jerry Anthony, pero wala mo nang pinapayagang pumasok sa loob ng nasunog na gusali. At samantala doon sa panig naman ng Quezon City Fire Department, sinabi nitong si City Fire Marshal, Senior Superintendent Rodrigo Reyes, na iniimbestigan pa nilang sanhi ng sunog na nagsimula sa materials testing section na nasa 3 palapag ng gusali. Val, para lang mas maintindihan, yung kinaroroonan mo ay isang compound, tama? Isang malaking compound dito, Anthony. Kung dadaan ka dito sa may bahagi ng EDSA, yan sa may MRT Camoring Station Northbound. Yes. Yung nakikita mo sa gawing kanan mo ay eto yon. Ngayon, kung dadaan ka naman sa Estabinyo, palabas ka ng EDSA, yung nakikita mo sa yung kanan na may kakahuyan, eto yon. So ang pinag-uusapan natin dito ay malawak, napakalawak na compound. So ang nasunog, ang nasunog ay yung BRS building lamang. Bahagi nito. Etong BRS building lamang na bahagi ng Central Office. Opisina ito ng Central Office dahil yung kanyang scope, ang trabaho nitong BRS ay national. Ayun. Yung sa region, yung sa region, Val, hindi kasamang nasunog. Ibang building naman yan. Ibang mga gusali yon. Maraming gusali dito sa loob. Ang opisina dito sa loob na ito at ang alam ng ating mga kababayan ay opisina ng DPWH Region 4A at Region 4B. Dalawa sa bahagi ng Calabarzon. Calabarzon. Pero ang nasunog ay ang nasunog na parte ay tanggapan ng BRS. BRS. Ayun. So naka-confine dito at hindi madadamay. Yung ibang mga hindi na. Agwat, may mga agwat ito eh. May mga agwat ito dahil nga doon sa napakalawak na compound
maraming ibang mga gusali, iba't ibang mga opisina ng dalawang rehiyon ng DPWH na nandito sa loob mismo nitong nasunog na bahagi. Yung at dahil yan bale opisina, wala namang naapektuhang mga residente, so hindi kailangan diyan yung laundry on wheels. Papadala ko na sana ire-request ko na kay Mayor Jeannie Sandoval Ay hindi. Dahil magkakaroon pa ng pagkakataon ngayon. Magkakaroon ngayon ng pagkakataon yung mga empleyado, yung malaking bilang ng mga empleyado na maglaba dahil sila ay work from home. Work from home. Ayos. Okay. Thank you, Val. Mabuti kinlaro mo yun, kasi para bagang ang dating, ang sinunog yung Region 4B, dahil yun ang medyo controversial ngayon, yung 4B, yung sa May Mindoro. Yun. So hindi nasunog yun. Ang Region 4A hindi nasunog yan. Ang portion ng BRS yun lang ang nasunog at hindi naman yung buong building ang nasunog. Correct, oo. Ang pinakamalaking pinsala ay nandun sa ikatlong palapag kung saan nag-opisina yung 4 na section, 4 na opisina ng Bureau of Research and Standards. Mas malapit pa nga itong gusali ng BRS doon sa opisina ng DPWH Region 4A dahil mga nasa 10 hanggang 15 metro lamang ang layo ng Region 4A DPWH dito sa nasunog na BRS na isang opisina na konektado sa central office ng DPWH. Okay. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhi ng sunog na umabot sa ikatlong alarma at naapula alas 12:49 ng hapon kahapon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat sa iyo, RH5 Val Gonzales. Samantala, eto, follow up din tungkol din sa sunog na yan. Pero ang NBI pala ay hindi inaalis ang posibilidad ng arson. Yun. RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa Jerry Catuning, hindi inaalis ng National Bureau of Investigation ang posibilidad ng arson sa nasunog na opisina ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City kahapon. Sabi sa DZRH News ni NBI Director Jaime Santiago, iniimbestigahan nila ang lahat ng anggulo katuwang ang Bureau of Fire Protection. Nagpadala na anya ng forensic team ang Bureau sa lugar at napreserba na rin anya yung mga ebidensya kabilang yung kopya ng CCTV footage. Sabi pa ni Santiago, kukuhanan nila ng testimonya ang lahat ng empleyado doon. Sa inisyal anyang investigasyon ng BFP pumalyang electrical connection ang sanhi ng sunog sa ikatlong palapag ng DPWH Bureau of Research and Standards. Nakakordon ngayon yung compound para sa isinasagawang investigasyon sa sunog na umakyat pa sa ikatlong alarma bago naapula ng Bureau of Fire Protection. Dito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH15 Giselle Ricafort. Ulitin lang natin na kumbatsero, Ito, mga taga DPWH mismo ang nagsasabi sa atin, yun daw sa compound pala na yan, ang nandidiyan na lang BRS at saka yung Region 4B. Yung Region 4A ay nandun na sa Kalamba, yung opisina. Nakalipat na rin. Nakalipat na. So yung sinasabi ni Val naman, baka yun yung dating opisina ng Region 4A. Pero ang nandidiyan na lang, ulitin natin, ay Region 4B, ayon din mismo sa mga taga DPWH. Puntahan naman natin si RH52 Edniel Parosa. Ang AFP Corps of Engineers ay patutulungin na raw sa pagtatayo ng eskwelahan. RH52 Edniel Parosa, come in, Edniel! Hindi pa raw nakatatanggap ng formal na request ng militar mula sa Kagwaran ng Edukasyon na nagsabing naroon itong tapikin ang AFP para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Sagot yan ni AFP Public Affairs Chief Colonel Zersus Trinidad sa pahayag ng DepEd na ibibigay nito sa AFP Corps of Engineer, LGU o private sector ang pondo para sa konstruksyon ng classrooms mula sa 2026. Sabi ni Colonel Trinidad, nagbabagong bihis na ngayon ang Engineering Corps bilang Combat Engineering Unit.
at nakafocus na sa territorial defense operations. Ngayon man, handa pa rin daw ang kasundaluhan na tumugon sakaling opisyal na silang bigyan ng direksyon kadikit ng kanilang mandato. Bago nitang inilutang ng DepEd ang usapin ng pagtapik sa AFP, makarang madiskubre ang palpak at hindi umano katanggap-tanggap na trabaho ng DPWH sa pagtatayo ng mga classrooms sa 1,700 target ngayong taon. 22 nga lang ang nagagawa ng DPWH sa 2025. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So yung pala ngayon yun, Edniel, planong tapikin, ha? Planong itap, oo, ang AFP Corps of Engineer. Ala ko kasi sabi sa Nebesia, pagka tatapikin, uy, ano ba, gising na. Tanghali, lampas na yung oras mo. Pagtapik, nagulat, yung tinapik. Nagulat yung tinapik. Delikado yun. Delikado. Huwag mong tatapikin ang bagong gising. Ayun. Maraming salamat, 52, Edniel Parrosa. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ay. Marami na talagang nagdududa dito. Lahat ng sasabihin ni Bryce Hernandez, pagdududahan mo na talaga. Yung pa naman ang ginamit ni ICI Chairman Andres Reyes sa pagsasabi niya na yung BRS ay may 1% may 1% sa nga daw. flood control projects. Ito, natatawa tuloy yung mga nakakaalam medyo malayo daw yan. Yung, baka daw ang tinutukoy ni Bryce yung Quality Assurance Unit na nandun mismo sa District Engineering Office. Sa District Office mismo. Yun. Hindi yung BRS kasi, nako, pagka napuntahan niyo po yung opisina, sasabihin yung ang trabaho nito, mga puro research. Pag-check. Kaya nga yun ang problema kung Bachero kapag ni-live stream na itong tapos may mga magsasalita ng kung ano-ano ron, tapos kung sino-sino ang lahat ng mabanggit tainted ka na kaagad. Talaga. Katulad nga nitong Bryce Hernandez na to, lahat ng sasabihin nito ngayon, kahit na hindi pa totoo, kung mabubuyang-yang sa publiko na without verifying the facts, baka paniwalaan ng ating mga kababayan. Yun lang ang danger nung live streaming ng ganyang mga hearing. Pero tingnan natin. Sana ay makabuti yan sa ating bayan. Ay, si Juvie Sobardiaga ay birthday pala ngayon. Uy, 25 years old na yan. Kumbachero. 25 years old na yan. Happy birthday. Ang bumabati ay ang nanunuyo na si Jen. May kasalanan ba? Parang. Happy birthday, Ate Juvie. Binabati ka rin ni Lady Jen. Si Lady Sobardiaga Capiñanes. Birthday din ni Carmi. Si Carmi Martin Cabanela. Ayan, Carmi Cabanela. Happy birthday from husband Romel Cabanela. Oy, baka kailangan nyo ng palitan ng bubong ng mga eskwelahan. Bubong na eskwela. Oo nga, pati eskwelahan. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. This time check is brought to you. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Por dos. Mayroon pa tayong ilang mga balita. Isang 39 anyos na guro ang nasawi matapos barilin ng kanyang mister sa loob mismo ng silid-aralan sa Matalom, Leyte kahapon ng umaga.
Matatandaan, noong October 16, isa ring guro sa Tanawan, Leyte ang binaril ng kanyang dating mister sa loob din ng paaralan dahil sa selos. Kala mo naulit yung balita. Ngunit nakaligtas ito sa kamatayan. Sa pagkakataong ito sa Matalum, Leyte, dead on the spot ang biktimang si alias Elena habang mabilis na tumakas ang suspect na si alias Lino, 49 anyos. Naganap ang insidente pasado alas 11 na umaga nang magtatakbo si teacher Elena sa classroom ng isa sa kasamahan niyang guro upang magpasaklolo nang habulin siya ng mister na armado ng baril. Handa na ang PNP na arestuhin si Charlie Atong Ang at iba pang personalidad na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ito ang tiniyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates matapos iulat ng Department of Justice na malapit nang marisolba ang murder complaint laban kina Atong Ang, actress na si Gretchen Barreto at iba pa. Ayon kay Nartates, kapag lumabas na ang warrant of arrest, agad itong ipatutupad ng PNP kasabay ng koordinasyon sa korte upang matiyak ang maayos at legal na proseso. Inatasan din ni Nartates ang Criminal Investigation and Detection Group at iba pang unit ng pulisya na maging handa sa pagpapatupad sakaling may ilabas ng arrest warrant kaugnay ng kaso ng mga missing sabongero. Tuluyan ang inalis sa Philippine Army Reserve Force si Cavite Representative Kiko Barzaga. Sinabi ng Philippine Army na epektibo ang pagkakatanggal kay Barzaga noong September 21 alinsunod sa Standard Operating Procedure No. 7 ng AFP na tumutukoy sa mga grave offense. Kasunod ito ng social media posts ni Barzaga kung saan makikita ang larawan niya nakasuot ng military uniform at may caption na umanay nag-uudyok ng pag-akla sa pamahalaan. Kinoconsider na ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III ang early retirement bilang isa sa mga hakbang sa pagtatapos ng kanyang official leave sa 31 ng Oktubre. Sinabi ni Torre na wala pa siyang pinal na desisyon pero kinukonsidera na niya ang buhay sa labas ng PNP bago pa mismo ang kanyang mismong mandatory retirement sa 2027. Gayunman, kailangan muna umano siyang mag-obserba bago magdesisyon. Matatanda na inalis si Torre bilang PNP Chief noong August 25 at pinalitan ni General Nartates. Ila-livestream na ang mga gagawing pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa flood control mess. Kinumpirma ito ni ICI Chairperson Andres Reyes. Ayon kay Reyes, bagamat wala pa silang kompletong pasilidad at mga panuntunan para sa live stream, handa silang gawin ito para mapanatili ang transparency sa komisyon. Gate ni Reyes, sisimula na nila ang live stream na mga pagdinig sa susunod na linggo. Andiyan na ba si Morley? Aba, sino ba tong Morley na to? Na-miss natin ito Balita sa showbiz. Sino ba tong actress na Chinugi sa isang sikat na teleserye matapos tarayan at awayin ang bida sa serye? Okay, Kuya Boy Fabian. Talagang nagpaka-kontrabida Oo, tinutuon na. Ate Lani Fabian, nahulaan mo na ba? Dito na ang at ang Annabel Tapalya. Ay, maigli lang daw. Ating Annabel Tapalya, Kuya Toyby. Andito na ang showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Iraratsada ko na to dahil 1 minuto na lang. Ha? Ba't nagmamadali ka naman? Ang actress na ito na kung saan ang una ay nakipag-away ito, nakipagsagutan ito sa isa sa mga character actress din sa nasabing teleserye. Pero kamukat-mukat mo ay narinig nitong si director actor ang hidwaan at pinatigil niya ang naturang hindi pagkakaunawaan, pero ang ending tinalakan at inaway-away din siya ng naturang na ang karakter sa isang teleserye ay may pagkakontrabida. Well, agad kinabukasan hindi na napanood ang aktresa dahil tinanggal na siya nung aktor na mahilig uminom ng sabaw ng buko. Ayun. Sa Quiapo ba umiinom? May mga bata ba diyan? Oo, madalas sa Quiapo umiinom ng sabaw ng buko. Ending, si actress, Chugi. Si actress F, ayan, F na lang, ay na-chugi sa nasabing programa.
Yan ang ating DZRH Bisatas News. Ako po ang inyong RH for 7. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Oy, maraming salamat at magandang umaga kay Police Brigadier General Poji Piñones Jr. General Piñones ng Region 3. Thank you po sa pagtulong ninyo sa mga magsasaka dyan sa San Antonio, Nueva Ecija. Iba to, mabilis kumilos to. Oo, hindi pinapayagang, hindi na napapapressure, kumbachero. Ganun ba? Hindi mapapayag na maharas ang mga inaaping magsasaka. Yan ba yung aksyon ngayon? Dapat ganun din ang maging aksyon ng Pangulo dito sa problema natin sa mga school buildings. Yes. Itong binabanggit natin, kumbachero, na delayed ang pag-download ng pondo sa DPWH, kaya nadidelay din ang paggawa ng mga school buildings. Ito pa lang 2025 and ito lang Setyembre. Ay, grabe. September 23. Naibaba yung pondo. Naibaba ang pondo para sa mga classrooms sa DPWH. Tagulan na. Aba. Paano pa magkakagawa ng ganong kabilis ang, sa mga classrooms? Yan pala isa rin sa problema na dapat i-correct. Ayun. Yes. At magandang umaga at happy birthday kay Regional Director RT Sindak. Oy, RD. General Dar RD. RD Region 5. RT Sindak, happy birthday. At birthday din daw ngayon ni Miss Louie Belmonte, ang maro ni Senator Risa Ontiveros. Ayun, si Madam President. Ayun. How are ya? Madam President, ready ka na ba? Kinakampanya ka na. Ikaw daw yung disruptor. Disruptor. Ito daw ang disruptor, sabi ng kanya mga iba dating, ano? para maiba naman daw. Pwede rin naman, ano? Pwede rin naman. O, paano? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!